pong lahat. At sa ating pong pagsisimula po ay tayo po ay umawit dito po sa naka-flash sa ating screen po, Bayan na Kay Dilag. Isang lupaing kainam na ngayon'y ating tinatanaw, at doon tayo'y hinihintay ng Ama nating mapagmahal. Bayan na kay dilag, magkakatipon tayo roon. Bayan na marilang, na tahanan ng Panginoon. Awit natin ay di huhumpay sa tamis ng pagsasamahan. Ang papuri aalingaw-ngaw sa langit magpakailanpaman. Bayan na kay dilag, magkakatipon tayo roon. Bayan na marilang, na tahanan ng Panginoon. Sa Ama nating mapagmahal, ang papuri ay iaalay, dahil tayo'y kanyang minahal. Pinagpala at pinagyaman. Bayan na kay dilag, magkakatipon tayo roon. Bayan na marilang, na tahanan ng Panginoon. Purihin po ang Diyos sa atin pong inawit at sa ating pong pananalangin po ay kausapin po natin si Brother Anthony para tayo po ay pangunahan. Sige po, tayo po yung manalangin. Amang banal na dakila at makapangyarihan po sa lahat, patuloy po kami nagpapasalamat po sa napakabiyayang oras po na ibinigay niyo po sa amin. Muli po kaming mag-aaral ng inyong pong mga salita. Ama, dalangin po namin ang panguna po sa inyo sa pamamagitan po ng inyong pong banal na spiritu at sa inyo pong anak na gagamitin sa pagtuturo po. At iniling din po namin ang magandang internet connection nang sa gayon ay wala pong maging hadlang sa pag-aaral po namin. Hinihingi po namin, Ama, ang katahimikan din po habang kami nasa aming mga tahanan at nakikinig po ng inyong pong mga salita. Bless you rin po ang mga kapatid namin sa Facebook Live at sa YouTube. At i-bless niyo po ang bawat isa sa pamamagitan po ng inyong pong mensahe sa oras po nito. At ang lahat po ito aming sinasamo at hinihiling sa tayong pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Muli po, isang mabiyayang gabi po sa ating pong lahat. Dahil ito po ay Bible study, maganda po tayo po ay maghanda ng ating pong mga notes para po sa ating pong pakikinig po ng salita po ng Diyos. At akin na pong ibibigay sa ating pong tagapagturo, si Brother Wilson Gutierrez. Magandang gabi po mga kapatid. Marahil bago po tayo mag-umpisa ay nice cutting audio.
kung maayos po yung ating audio. Paputol-putol po siya, Brother Wilson. Medyo nagiging choppy po, Brother Wilson. Ewan ko lang po kung sa akin lang po. Choppy din po sa amin po. Okay. Test mic, 1, 2, 3. Ayan po, Brother Wilson. Mas okay po Yan siya po. ngayon. Okay na po ba? Mas okay siya. O sige. Sige po, tayo ay magpatuloy sa ating pag-aaral sa Aklat ng Tesalonica. At tayo ay magpapatuloy dito sa 1 Thessalonians chapter 4, simula verse 13 hanggang sa mga sumusunod. Marahil ay bago tayo manalangin, muli ay basahin muna natin yung simula verse 13 hanggang sa matapos yung chapter 4. Ganito po ang ating mababasa. Ngunit hindi namin ibig na kayo'y di makaalam, mga kapatid, tungkol sa nangatutulog, upang kayo'y huwag mga lumbay na gaya ng mga iba na walang pag-asa, sapagkat kung tayo'y nagsisisampalatayang si Jesus ay namatay at nabuhay na maguli, ay gayon din naman ang nangatutulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon, na tayong nangabubuhay na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi tayo mauuna sa anumang paraan sa nangatutulog. Verse 16, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin, at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Kaya't mag-aliwang kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Pagpalain ng Panginoong Diyos po ang kanyang mga salita. At marahil tayo po ay manalangin muli nang sa ganun po ay patuloy na ingatan at patnubayan po tayo ng Panginoon. Let us pray po. Ama, salamat po sa gabing ito. Kami po ay lubos na nagtitiwala po sa iyong walang hanggang kapangyarihan. Kaya't amin pong panalangin naway gabayan at pangunahan mo po kami sa pag-aaral po sa iyong mga salita. Nang sa ganun po ay makapagbigay ito ng kaliwanagan sa aming mga puso, sa aming mga kaisipan. At patuloy na ito po ang siyang bumago sa aming mga buhay bilang mga anak mo. Pagpalain mo po, O Diyos, ang mga sandali pong ito sa aming pag-aaral. At ang lahat po ng ito ay aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng imbugtong na anak na si Jesus. Amen. Maliwanag po na dito po sa ating binasa, ito po ay mayroong kinalaman sa isang kaganapan o magaganap. Po yung tinatawag po ito ng mga nag-aaral sa Biblia na single event. At ito po yung tinatawag na rapture. Ang salitang rapture ay hinango po dito sa verse 17. Ginamit sa English yung caught up po sa 17. Sabi po ron, then we which are alive and remain shall be caught up together. Yung po, doon po galing yung salitang
rapture, yung sa ibang salin, yung agawin o dagitin. At ito po yung tinatalakay ni Apostol Pablo sa mga huling bahagi ng chapter 4 sa kanyang sulat. Sapagkat mayroon pong pag-aalinlangan ang maraming mga believer during that time, sapagkat iniisip din nila na magaganap ang event na ito ay sa kanilang panahon. Kaya marami sa mga Kristiyano noong panahon po na yun na sila po ay nagkakaroon ng question. Lalo na po doon sa mga loved ones, sa mga kapatiran na namatay na, no? Na tinawag na natutulog. Hindi nila alam na sila po ba ay na-miss ba nila yung event na pinakahihintay ng bawat Kristiyano? Na-miss ba nila yung mapalad na pag-asa na pagdating ng Panginoon sapagkat sila ay namatay na? Sila po yung sinasabihan dito ni Apostol Pablo. Sapagkat yung salita po rito, yung sa 14, no, yung sabi po, mga kapatid, nais naming malaman ninyo, but sa King James, sa English, sabi niya, but I would not have you to be ignorant. Yung salitang ignorant, ang ibig sabihin, lack of information. Bagamat alam nila ang tungkol sa pagdating ng Panginoon. Makailang beses din sinabi ni Apostol Pablo, katunayan, sa chapter 1 pa lang ay binanggit na ni Apostol Pablo ang tungkol sa pagdating ng Panginoon. 1 Thessalonians chapter 1 verse 10, siguro basahin ko na rin yung verse 9, sabi rito, sapagkat sila rin ang nagbalita tungkol sa amin kung paano nakapasok kami sa inyo at kung paanong nagbalik kayo sa Diyos mula sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa Diyos na buhay at tunay at upang hintayin ang kanyang anak na mula sa langit na kanyang ibinangon sa mga patay, si Jesus nga na nagligtas sa atin mula sa galit na darating. Makatuwid, ang mga taga-Tesalonika, kahit sa maikling panahon na pagtuturo, pangangaral ni Pablo sa kanila ay nabanggit at naunawaan o napaabot sa kanila ang tungkol sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya ito'y alam nila at ito'y inaasahan din nila. No? Nandoon yung kanilang pag-asa. Katunayan, dito rin sa chapter 2, kung ating titingnan, sa verse 19, ay muling nabanggit din ang tungkol sa pagparito ng ating Panginoon. At although ito'y may kinalaman sa paglilingkod, no, yung kanilang paglilingkod sa Panginoon ay hindi mawawalan ito ng kabuluhan at makakaasa sila na sa pagbabalik ng Panginoon ay mapuputungan sila ng mga gantimpala na inilaan ng Panginoon doon sa langit. Ang sabi sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 19, sapagkat ano ang aming pag-asa o katuwaan o putong na ipinagmamapuri, hindi baga kayo rin sa harap ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pagparito? Tinutukoy dito ni Pablo yung kanilang mabungang paglilingkod sa Panginoon. At ang
mga bungang ito yung mga taga-Tesalonica na mga naligtas dahil sa pangangaral ni Apostol Pablo. At binibigyan ng diin dito na ang paglilingkod sa Panginoon, ang bunga ng pagpapagal sa pangangaral ng Ebanghelyo, ang mga kaluluwang naliligtas, hindi ito mawawalan ng kabuluhan. Sapagkat sa pagdating ng ating Panginoon, ayon dito kay Pablo, ay tatanggap siya ng putong. Kaya sa paglilingkod sa Panginoon ay ang Panginoon, sabi nga, ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang ating mga gawa. Hebrew chapter 6 verse 10. Sapagkat ang Diyos ay naglalaan ng gantimpala sa langit. At yun ang kagalakan ng paglilingkod ni Pablo. Sapagkat alam niya pagdating ng Panginoon, masasabi niya na siya ay naglingkod ng tapat at nagkaroon ng bunga ang kanyang paglilingkod. At dito binabanggit ni Pablo ang pagparito ng ating Panginoon. At sa 1 Thessalonians chapter 3, muli niya ring binanggit verse 13 ang pagparito ng ating Panginoon. Sabi niya, siguro basahin ko na yung verse 12. At kayo'y palaguin at pasaganain ng Panginoon sa pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng mga tao na gaya naman ng amin sa inyo upang patibayin niya ang inyong mga puso na walang maipipinta sa kabanalan sa harap ng ating Diyos at Ama sa pagparito ng ating Panginoon Yesus na kasama ang kanyang lahat ng mga banal. Hindi lamang tinutukoy dito ni Pablo yung pamumuhay. Ang pagsisikap na mamuhay, hiwalay sa mundong ito. Bunga ng ating paglago sa Panginoon, paglago sa kabanalan. At ito ang inaasahan ng mga taga-Tesalonica sa kabila ng mga pag-uusig, sa kabila ng mga pagsubok, mga tukso. Sila ay nagpapatuloy na mamuhay na may pagmamahal, pag-ibig. Hindi lamang sa mga kapatiran, kundi sa mga kaluluwang naliligaw. At sapagkat sila'y umaasa na sila ay madadatnan ng Panginoon sa kanyang pagparitong muli. Kaya hindi lingid sa mga taga-Tesalonica ang tungkol sa pagdating ng ating Panginoon. Alam nila na ang Panginoon ay babalik muli. Yung tinatawag na single event, ito yung rapture, na kung saan ay nagkakaroon lamang sila ng malaking pag-aalinlangan o kalumbayan sapagkat ito'y tumutukoy sa mga mananampalataya na kasama nila noong panahon na yon na maaaring namuhay tulad nila na may pagsisikap sa kabanalan, sa paglilingkod sa Panginoon, subalit bunga ng mga pag-uusig at marahil din iba't ibang dahilan ng kanilang kamatayan at sila'y tinutukoy na natutulog doon sa verse 13 ng chapter 4. Kaya minarapat ni Apostol Pablo na bigyan sila ng kaliwanagan sa bagay na ito nang sa ganon ay
mabuhay ang kanilang pag-asa. Kaya sinabi rito, ngunit hindi namin ibig na kayo'y di makaalam, mga kapatid, tungkol sa natutulog, upang kayo'y huwag mangalumbay na gaya ng mga iba na walang pag-asa. Yung pag-asang tinutukoy dito ay may kinalaman sa single event, yung rapture, tinatawag na blessed hope. Sapagkat ito ang nagbibigay sa kanila ng alinlangan, nagbibigay sa kanila ng kalungkutan, sapagkat iniisip nila na kung sila man ay maranasan na ang kamatayan, ay hindi nila mararanasan ang isang napaka mapalad na event na ito, yung rapture. Kaya ito ay pinagtibay ni Pablo ang katotohanan ito. At hindi lamang ito ay binuksan ni Pablo sapagkat sa unang Korinto, sinabi niya ito ay isang mystery. No? Subalit dito ay nilinaw niya at binigyan niya ng tibay, pundasyon, ang katotohanan na ang Panginoon ay darating at hindi lamang sa mga nabubuhay, kundi maging sa mga natulog na, pumanaw na. Kaya ito yung sulat niya. Subalit ang maganda ay pinagtibay muna ni Pablo ang katotohanan na ito na ang Panginoon ay babalik. Kaya gusto kong tingnan po muna natin yung pundasyon ng katotohanan na ang Panginoon ay babalik. Yung foundation ng rapture. Maliwanag dito sa verse 14, tinutukoy niya na ang pundasyon ng rapture, ang katotohanan nito ay nakaangkla o nakapundasyon sa kamatayan ni Jesus. Ito yung sinasabi niya, sapagkat kung tayo'y nagsisisampalatayang si Jesus ay namatay at nabuhay na maguli, ay gayon din naman ang nangatutulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Ang kamatayan ng ating Panginoong Jesus at ang kanyang muling pagkabuhay. At alam natin na ang kamatayan ni Jesus sa matandang tipan pa lang, ito ay inihula na. Sa Isaiah, kung titignan natin, Isaiah chapter 53, madalas ay minsan ay ginagamit natin ito, no, yung sa ating breaking of bread, ito ay ating madalas na tinitignan, no, sa Isaiah 53, doon sa 5 and 6, siguro tignan natin ito sa Isaiah yan. Sabi rito, ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang, siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan, ang parusa na tungkol sa ating kapayapaan ay nasa kanya, sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Tayong lahat ay gaya ng mga tupa na naligaw. Tayo ay tumungo bawat isa sa kanyang sariling daan at pinasan sa kanyang ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. Kaya ang kamatayan ng ating Panginoon ay binayaran niya ang bunga ng ating kasalanan sapagkat
ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sabi nga sa Roma 5:8 rin, but God commended His love toward us while we were yet sinners, Christ died for us. Yun ang dahilan. No? Inihula ang tungkol sa kanyang paghihirap at kamatayan doon sa krus upang bayaran ang ating mga kasalanan. At alam natin kung ano ang pinaka-purpose ng kanyang kamatayan. Sabi sa 1 Timothy chapter 1 verse 15. 1 Timothy chapter 1 verse 15. Sabi po, tapat ang pasabi at nararapat tanggapin ng lahat na si Kristo Jesus ay naparito sa sanglibutan. Ito yung kanyang incarnation. Ito yung panahon na ang anak ng Diyos ay nagkatawang tao. Ito yung virgin birth. Hanggang sa kanyang kamatayan, ang sabi rito, naparito sa sanglibutan upang iligtas ang mga makasalanan. Na ako ang pangulo sa mga ito. Sapagkat alam natin ang kasaysayan ni Apostol Pablo bago siya naging believer. Siya ay mamumusong. Siya ay taga-usig. Subalit, siya ay kinahabagan ng Panginoon. At sa daan ng Damasco, siya ay na-convert. Nakakilala sa Panginoon at siya ay sumampalataya. Kaya nasabi niya na ako ang pangulo sa mga ito. At yun ang dahilan ng kanyang kamatayan. The very purpose of his death is to save us. At sa Romans chapter 5 verse 10, maliwanag na ang kanyang kamatayan din ang chapter 5 verse 10. Sabi rito, sapagkat kung noong tayo'y mga kaaway, ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Lubha pa nga ngayong nagkakasundo na ay maliligtas tayo sa kanyang buhay. One of the purpose of his death is to reconcile us to God. Kaya sabi doon sa Romans 5, we have peace with God. Mayroon na tayo ngayong kapayapaan sa Diyos. Dati tayo ay mga kalaban, kaaway ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan. At dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Meaning, siya ay naghirap, siya ay namatay. At ang kanyang kamatayan ay kapahayagan ng pagmamahal ng Diyos. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish, but have eternal life. Mga kapatid, ang kamatayan ng ating Panginoon, ang siyang isa sa mga pundasyon ng katotohanan ng kanyang pagbabalik. Maliwanag ito na binabanggit ni Pablo dito sa ating pinag-aaralan. Ang sabi niya, no, balikan lang natin yung verse 13 ng 1 Thessalonians chapter 4. Sabi niya,
verse 14, sapagkat kung tayo'y nagsisampalataya, si Jesus ay namatay at nabuhay na maguli, ay gayon din naman ang nangatutulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Sapagkat makapangyarihan ang kamatayan ng ating Panginoon. Ang kanyang kamatayan lamang ang siyang at ang kanyang pagkabuhay ang nagbigay ng tagumpay sa atin. Una, sa kasalanan, sabi sa Romans 6:6-7, na natin. Ito yung about sa baptism. Sabi, nalalaman natin na ang dating pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus upang ang katawang salarin ay magiba at nang sa gayoy wag na tayong maalipin pa ng kasalanan sapagkat ang namatay ay ligtas na sa kasalanan. Ang kamatayan ng ating Panginoon, hindi lamang siya namatay para sa atin, tayo ay namatay, nakasama niya doon sa krus. Yun ang isang spiritual na katotohanan. Nang tayo ay sumampalataya sa Panginoon, nang ating isuko ang ating buhay sa Panginoon, tayo ay namatay, nakasama ng Panginoon. Hindi lamang siya namatay para sa atin, kundi tayo nakasama niyang namatay doon sa krus upang mapagtagumpayan natin ang kasalanan sa ating buhay. Yung victory over sin. Sa Hebrew chapter 2 verse 14, victory over Satan. Sabi sa Hebrew chapter 2 verse 14, dahil sa ang mga anak ay may bahagi sa laman at dugo, siya na may gayon din nakabahagi sa mga ito, upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang malipol yaong may paghahari sa kamatayan, sa makatwid ay ang dyablo. Kaya nga doon sa discourse ng pagkaalipin, tayo ay dating mga alipin ng dyablo. Tayo ay parang mga puppet. Subalit ang mahalaga rito ay pinapakita rito na dahil sa kamatayan ng ating Panginoon, kaya nung namatay ang ating Panginoon, hindi siya weak, hindi siya mahina, at hindi nagtagumpay ang dyablo. Bagkus, yun ang kanyang pagkasawi, yun ang kanyang simula ng kanyang pagkagapi. Sapagkat ang kamatayan ng ating Panginoon ay nagdala sa atin upang tayo ay makalaya sa kapangyarihan ng dyablo. Tigit sa lahat yung victory over death. Doon sa 1 Corinthians 15, simula 55 hanggang 57. In 55 hanggang 57. Sabi po rito, saan naroon o kamatayan ang iyong pagtatagumpay? Saan naroon o kamatayan ang iyong tibo? Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Datapwat salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa anong pagtatagumpay ang tinutukoy niya rito?
victory over death. Kaya nga po, in-address ni Paul na yung mga namatay ay natutulog. No? Sapagkat ito'y napagtagumpayan na ng ating Panginoon. Although merong controversy doon, no? Kasi yung iba naniniwala doon sa soul sleep. Hindi ang soul ang natutulog. Ang katawan ang siyang natutulog. Dapat nating malaman yon, no? Sapagkat sabi nga sa 2 Corinthians chapter 5 verse 8, pagka ang isang Kristiyano ay namatay, ang kanyang kaluluwa at ang kanyang espiritu ay isa sa Panginoon. Second Corinthians chapter 5 verse 8. Ang sabi, malakas ang loob namin. Si Pablo po ang sumusulat nito, no? Malakas ang loob namin, ang sabi ko. Ibig sabihin, Paul has assurance. At ibig pa nga namin ang mawala sa katawan. Ang tinutukoy niya rito ay pumanaw, matulog, no? At mapasatahanan na kasama ng Panginoon. Maliwanag na yung sinasabi ni Pablo rito, no? Na we are confident, ang sabi niya, and willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord. Yung ibig sabihin ng confident means to exercise courage. Yung boldly, confidence, be confident, no? Matatag. Yun yung mayroon si Pablo. Napakatatag, napaka-courageous. May katapangan na harapin niya ang bagay na kinakatakutan ng tao, at ito yung kamatayan. And willing, sabi niya, we are confident and willing ninanais niya. At ang tinutukoy niya rito ay ang kamatayan. Mga kapatid, ito ang isang katotohanan. Kaya yung soul sleep, hindi po yung kaluluwa at espiritu ang natutulog. Ang tinutukoy ni Pablo na ang katawan, sapagkat ang katawan ay muling gigisingin ng Panginoon sa tinatawag na rapture. Kaya isang mahalaga na katotohanan, kaakibat ng katotohanan ng rapture, ito ay nakaangkla. Kung walang pagkabuhay na maguli, walang pag-asa, walang o yung kamatayan ay walang pagkabuhay na maguli. Kaya nung si Paul ay nagpipreach regarding sa resurrection, ay tinatawanan siya sapagkat maraming mga tao, mga nasyon, mga matatalinong tao during that time ay hindi sila naniniwala. Kaya ang kamatayan ng ating Panginoon, kung walang kamatayan ay walang katotohanan ng pagkabuhay na maguli. Sapagkat hindi lang ang kanyang kamatayan ang naging pundasyon ng rapture, kundi maging ang kanyang pagkabuhay na maguli. Kaya kung walang pagkabuhay na maguli, kung walang kamatayan ay walang pagkabuhay na maguli. At kung walang pagkabuhay na maguli, walang rapture. At ito ang nagbibigay ng pag-asa
At itong katotohanan na ito ang siyang naging gamot doon sa kalumbayan, doon sa pag-aalinlangan ng mga taga-Tesalonika tungkol sa mga kapatid na natulog na. Sapagkat dito sa 14, sabi niya, sapagkat kung tayo'y nagsisampalatayang si Jesus ay namatay, ay nabuhay na maguli, ay gayon din naman ang nangatutulog kay Jesus ay dadali ng Diyos na kasama niya. Kaya para sinasabi ni Pablo, huwag kayong malungkot, huwag kayong matakot, sapagkat tayo man ay nasa katawan o wala, pagdating ng Panginoon ay kasama niya tayong dadalhin doon sa langit. Sabi nga sa John 14, let not your heart be troubled. Sa tahanan ng aking Ama ay maraming silid. Ito yung pangunahin na para i-sustain yung katotohanan at sila'y magpatuloy at hindi rin matakot sa mga pag-uusig sa kamatayan. Sapagkat kung sila man o kung tayo man ay pumanaw, matulog ang ating katawan, kasama pa rin tayo sa great event na ito na ipinangako ng Panginoon, na pinlano ng Diyos ang pangyayaring ito at mangyayaring ito sa buhay ng mga nakay Kristo. Kaya napakahalaga, hindi lamang yung kanyang kamatayan, maging yung kanyang muling pagkabuhay. Sabi nga dito sa 1 Corinthians chapter 15, 55, 57, ito'y nais kong bigyan natin ng pansin ang katotohanan ito. (55 to 57). Sabi po rito, saan naroon o kamatayan ang iyong pagtatagumpay? Saan naroon o kamatayan ang iyong tibo? Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Datapwat salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kung ibababa naman natin doon sa verse 20 hanggang 23, tinukoy dito ang kahalagaan ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. 20 to 23. Sabi rito, datapwat si Kristo ay muling binuhay sa mga patay, na siya ay naging pangunahing bunga ng mga tutulog. Ang ibig sabihin dito, yung first fruit, yung pangunahing bunga, ang ibig sabihin dito, yung mga tunay na sumampalataya sa Kanya ay susunod sa Kanyang muling pagkabuhay. Kaya nga, ang sabi rito sa verse, but now is Christ risen from the dead and become the first fruit. At alam natin na yung ibig sabihin, yung first fruit, yung siya yung unang nabuhay na maguli na hindi na muling namatay. Sabi nga sa 21, sapagkat yamang sa pamamagitan ng
tao'y dumating ang kamatayan, sa pamamagitan din naman ng tao'y dumating ang pagkabuhay ng maguli sa mga patay. Ang tinutukoy ay ang incarnation of Christ, yung kanyang death and yung kanyang resurrection. Sapagkat kung paanong kay Adam ang lahat ay nangamatay, gayon din naman kay Kristo ang lahat ay bubuhayin. Kaya ito ay mararanasan, parang sinasabi ni Pablo, hindi kayo dapat malungkot, hindi kayo dapat mag-alala, sapagkat yung mga kapatid natin na namatay, o kung kayo man ay mamamatay, sa pagdating ng Panginoon, sa rapture, ay mabubuhay na muli kayo. At ito yung isang napakalaga. Kaya sabi ko nga, without the death and resurrection of Christ, there is no rapture. Kaya maliwanag na ang rapture ay nakaangkla, nakapundasyon sa kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Sapagkat ang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon ang siyang nagpapatibay na ang mga tunay na mananampalataya, bagamat sila'y mamamatay, sila'y muling mabubuhay. At ito yung sa rapture. Kaya siya yung mauuna at yung lahat ng sumampalataya ay susunod na makakaranas ng pagkabuhay ng muli sa pagparito ng ating Panginoon, yung tinatawag na rapture. Kaya ito yung hope. Yung pag-asa natin ay nakatuon doon sa kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Kaya nga pagka tayo po ay nagbe-breaking of bread, pagka lubos nating itinutuon sa katotohanan ito ng ating Panginoon ay namatay muli at muling nabuhay, ito yung nagdadala ng pag-asa. Niriring nito yung ating hope. At ito yung nagpapatibay, nagpapalakas sa atin upang tayo magpatuloy sa pananampalataya, sa paglilingkod, sa kabila ng maraming mga kahirapan. Sapagkat alam natin na hindi mawawalang kabuluhan ito, sapagkat alam natin na kung darating ang Panginoon, kung tayo man ay natutulog na, tayo ay muling mabubuhay. At kung tayo naman ay buhay, kasama tayo na kukunin ng Panginoon at dadalin doon sa kanyang kaharian. Kaya balikan natin yung 1 Thessalonians chapter 4. Sabi niya doon sa verse 15, sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon, na tayong nangabubuhay na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi tayo mga uuna sa anumang paraan sa natutulog. Number 3 na gusto kong tignan natin na ang nagpapatibay sa katotohanan ng rapture ay hindi lamang yung kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Yung kanyang yung sinasabi rito ni Paul na sabi niya, for this, sabi niya sa English, we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive remain unto the coming of the Lord
shall not prevent them which are asleep. Yung kapahayagan ng Panginoon, yung tinatawag na revelation, hindi ito galing kay Pablo, hindi ito tinuro ng ibang mga apostol sa kanya o kung sino man. Maliwanag na ito ay revelation ng Panginoon. Sabi niya, for this we say unto you by the word of the Lord. Alam natin na ang bagay na ito ay isang mystery. Sabi doon sa 1 Corinthians 15. Ano natin, 51, 52. Hindi ibig sabihin mystery o hiwaga, ibig sabihin ay ang ibig sabihin lang nito ay unveiled siya, no? Hindi pa lubusan na pinahayag. Subalit ito ay maliwanag na pinahayag kay Pablo. Sabi niya, makinig kayo. Sasabihin ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mamamatay. Ngunit tayong lahat ay babaguhin. Maganda. Ito yung, sabi niya, narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak. Sapagkat tutunog ang pakakak, ang mga patay ay mga bubuhay na maguli, na walang kasiraan, at tayo ay babaguhin. Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan, yung ating katawan na makasalanan, old nature, ay magbibihis ng walang kasiraan. At itong may kamatayan ay magbibihis ng walang kamatayan. Although ito ay isang hiwaga, mystery. Ibig sabihin, hindi, kaya nga ang mga taga-Tesalonica, hindi nila masyado pang maunawaan. Alam nila na darating ang Panginoon, pero hindi nila lubos na maunawaan. Kaya nga, nag-aalinlangan sila. Kaya nga, nalulungkot sila. Sapagkat ito ay nakatago sa kanila. At ito ay isinasalaysay ni Pablo sa kanila sa pamamagitan ng kanyang sulat. Sinasabi niya ang katotohanan ito, na ito'y galing sa Panginoon. Kaya yung rapture parang mystery siya. Lalo na sa mga early believers. At alam natin na ang revelation na ito ay galing sa Panginoon. Directly. Galing ito sa Panginoon. No? Kaya doon sa Galatians, siguro tignan natin sa Galatians. Chapter 1, verse 11 to 12. Galatians chapter 1, 11 to 12. Sabi ni Pablo, sapagkat aking ipinatatalastas sa inyo mga kapatid tungkol sa ebanghelyo na aking ipinangaral na ito'y hindi ayon sa tao, sapagkat hindi ko tinanggap ito sa tao, ni itinuro man sa akin, kundi aking tinanggap sa pamamagitan ng pahayag ni Jesucristo. Revelation of Christ. Sapagkat inyong nabalitaan ang aking pamumuhay nung nakaraang panahon sa reliyon ng mga Hudyo, kung paanong aking inusig na malabis at nilipol ang iglesia ng Diyos. It is very clear na ang rapture, bagamat ito'y bahagi ng ebanghelyo, ang kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon, tinatawag itong complete
salvation, sapagkat tayo ay aalisin, ililigtas hindi lamang sa parusa, sa kapangyarihan, kundi sa presensya ng kasalanan. Yun ang complete gospel. At ito ay ipinahayag ng Panginoong Jesucristo kay Apostol Pablo. Kaya doon sa verse 12, sa English ginamit yung revelation of Christ. Revelation of Jesus Christ. Nasabi po rito. Kaya napakahalaga na ating makita ang mga katotohanan ito na inilahad ni Apostol Pablo upang aliwin ang mga taga-Tesalonika at bigyan ng kaliwanagan tungkol sa rapture, sa pagdating ng Panginoon. At alam natin na itong katotohanan ito ay mula sa Panginoon. Kaya dito sa verse 15, no? Sapagkat ito'y sinabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon na tayong nangabubuhay. Kaya kung darating ang Panginoon ngayon, magkaka-rapture ngayon, kung tayo buhay pa, hindi na tayo mamamatay. Hindi na tayo matutulog. Sabi niya, na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon, ay hindi tayo mauuna sa anumang paraan sa natutulog. In-encourage talaga ni Paul na huwag kayong malungkot sapagkat hindi yung mga Kristiyanong namatay ay hindi sila parang natalo o parang may kulang o parang hindi nila naranasan, hindi. Maliwanag na yung natutulog at tayong nabubuhay ay sabay na kukunin ng Panginoon. Hindi parang degraded yung mga namatay. Na yun kasi yung iniisip ng mga taga-Tesalonika. Paano yung mga namatay? Kawawa naman sila. Hindi nila mararanasan yung great event. Tapos iniisip din nila, paano kung hindi rin ako? Kung hindi rin ako madatnan? Kung ako rin ay mamatay? Paano na yung mga paglilingkod ko? Paano na yung mga ginagawa ko? At ito yung kalumbayan at gumugulo sa isipan, sa puso ng mga mananampalataya. Nagdadala ito ng discouragement. Kaya binigyan linaw ni Pablo. Maging ikaw ay buhay, ikaw ay patay, sabay. Walang higit. Hindi higit ang buhay at hindi talo ang namatay. Unang babangon ng mga patay at sila'y bibigyan ng bagong katawan. At tayong mga nabubuhay, kung tayo buhay pa, sabay. Hindi tayo mauuna, sabi niya, sa anumang paraan sa nangatutulog. Meaning, we are fair. Parehas na mararanasan natin ang kagandahan ng pangyayaring ito sa pagdating ng ating Panginoon. At maliwanag dito sa verse 16 na ang Panginoon, siya ang bababa. Hindi siya mag-uutos sa kanyang mga anghel. Siya ay bababa mula sa langit. Sabi nga rito, may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos. At sabi nga ng maraming mga nagtuturo sa rapture, itong verse 16, itong mga sounds na ito ay ang mga believer lang ang makakarinig nito. Although yung sigaw, ito ay pwedeng sabihin ng victory. May tinig ng arkanghel. Ibig sabihin, yung
para hindi lubusan na sirain ng diablo ang event na ito. Ay kabahagi ang mga anghel. Personal ang Panginoon. And this great event, this reunion of every believer, wala makakahadlang nito. Kaya yung pakakak ng Diyos, very familiar ang mga Israelites sa bagay na ito. Alam nila na pagka may pakakak, maaaring sila'y naghahanda sa isang magandang okasyon. O maaaring ito rin pagka narinig ng mga Israelita ang pakakak, sila ay maaaring mayroong pagtitipon na mahalaga. Mababasa natin yan sa Numbers, sa mga bilang, chapter 10. Sa Exodus, mababasa natin noong ibigay ng Diyos ang kautusan sa mga Israelita, mayroon ding pakaka. At higit sa mga Roman, pagka sila ay gumagamit din ng pakakak, ito ay pagka mayroong dumarating na mahalagang great men. At yan lahat ay sumisimbolo sa pagdating ng Panginoon. Kaya itong event na ito, once lang talaga mangyari ito. At ito hindi pa nangyayari. At walang nakakaalam nga kung kailan mangyayari ang bagay na ito. Pero ang mahalaga, tayong mga tunay na sumampalataya sa Ebanghelyo, maging tayo man ay mamatay o tayo nabubuhay, tayo po ay sama-samang dadali ng Diyos doon sa langit, kung saan ay inihanda niya tayo ng lugar doon sa langit. Kaya nga, sabi rito sa verse 17, kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira, ay aagawin kasama nila sa mga alapap. Even Paul, iniisip niya na mararanasan niya during that time na siya ay buhay. Sabi niya, na nangatitira, ay aagawin kasama nila sa mga alapap. Kaya itong rapture is from the air, alapaap, hindi pa yung dito sa lupa. Upang salubungin ng Panginoon sa hangin. At sa ganito, isa sa Panginoon tayo magpakailanman. Ito yung napakaganda na katotohanan. Kaya sabi niya, mga haliwang kayo. At ito yung layunin ni Paul. Kaya ni-reveal niya ang revelation ng Panginoon sa kanya. To encourage them, to comfort them. Sapagkat alam natin, yun ang maganda kay Pablo, kahit siya nahihirapan, nakakulong. Ang gusto niya ay ma-comfort niya yung mga believers. True. The facts, the truth about Christ, about the rapture. Kaya sabi niya, kaya't mag-aliwang kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Sapagkat ang daladala nito ay hindi lamang yung pag-akyat natin sa langit, kundi ang makasama natin ang Panginoon magpakailanman. Kaya mga kapatid, although meron pa sana akong gustong i-take up regarding dito yung participant, sino ba yung mga mararapture? Pero siguro ay ituloy ko to sa next meeting natin sapagkat tinitingnan ko yung oras is almost 9. Kaya marahil hanggang dito lang po tayo. Nawa ito po ay nagdala sa atin ng mga katotohanan at ganun din kaaliwan sa ating pananampalataya, sa ating paglilingkod sa Panginoon. O hindi mawawalan talaga ng kabuluhan. Sapagkat darating ang Panginoon at naglalaan siya ng mga gantimpala sa mga tapat at nagbubungang mga paglilingkod sa Panginoon. Tayo manalangin. Ama, salamat po sa
pag-iingat at pangunguna niyo po sa aming pag-aaral sa iyong mga salita. Salamat po sa katotohanan na ang aming Panginoong Jesucristo po ay tulad ng kanyang pangako, siya'y babalik muli. At kami kanyang kukunin kung kami man po ay maaaring namatay na o nabubuhay pa. Salamat sapagkat ito po ay katotohanan na nagmula sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay at sa kanyang kapahayagan. Kaya ito po ay lalong nagtutumibay sa aming mga puso at kaisipan. Nang sa ganon ay patuloy kami na maglingkod at mamuhay ayon sa iyong kabanalan, sa iyong mga salita, sa iyong kalooban. Nang sa ganon ay madatnan mo kami na tunay na naglilingkod, nagbubunga sa aming pananampalataya. Pagpalain mo po, O Diyos, ang iyong mga salita. Naway patuloy na gumawa at mangusap ito sa bawat isa po sa amin. Nang sa ganon, ang aming puso, aming kaisipan ay matuon sa inyo pong, sa pagbabalik po ng inyong bugtong na anak na si Jesus sa rapture. Salamat po at patuloy na ingatan mo ang mga katotohanan ito sa aming mga puso at kaisipan. Ingatan mo rin po ang mga kapatiran sa kanilang mga tahanan. Lahat po ng ito ay aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good evening at nawa po ay kung mayroon tayong mga katanungan ay pwede po natin i-entertain yung mga question po natin. At alam ko maraming mga tanong regarding po sa ating tinatalakay. Sige po mga kapatid, katulad po ng nabanggit ng ating pong tagapagturo, kung may mga katanungan po tayo sa ating pong napag-aralan ay malaya po tayo makapagtanong po sa oras po na ito. Open na po ang ating pong question and answer po. Sige po mga kapatid. May mga katanungan po tayo sa ating pong napapag-aralan po. Good evening po. Sige. Apo, ang tanong lang po, kapatid, bali, sa rapture po, bali, lahat po ng mga believers, papalitan po ng glorified body po. Tama po. Bali, yung po bang glorified body po is, for example, meron din po kaya siyang, halimbawa, meron pa po kayang peklat po or parang mga naiwan pong mga mark na sakripisyo para sa Panginoon, parang mga ganun po. Siguro para mabigyan tayo ng kaliwanagan kung ano yung glorified body, siguro basahin natin yun doon sa Filipos Kapitulo 3. Siguro basahin natin yung 20 hanggang 21 para alam natin kung ano yung pagbabago na sinasabi rito. Sabi rito, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo, na siyang
magbabago ng katawan ng ating pagkamababa. Ang tinutukoy itong katawan natin na namamatay, nagkakasakit, nagkakasala. At ano ang katawan na ipapalit sa atin? Ano yung katawan na ibibigay ng Diyos sa mga na kay Kristo, yung mga na sumampalataya sa Kanya sa panahon ng rapture? Sabi niya na siya ang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa upang maging katulad ng katawan ng Kanyang kalwalatian ayon sa paggawa na may pagpapasuko niya sa lahat ng mga bagay sa Kanya. Kaya ito yung katawan na ibibigay sa atin tulad ng katawan ng ating Panginoon. At doon sa sinasabi naman ng kapatid natin, alam natin yung istorya siguro ni Tomas, no? Maganda na makita rin natin yon, no? Yung nag-aalinlangan si Tomas. At alam natin na ang ating Panginoon ay muling nagpakita sa kanya at ipinakita ng Panginoong Yesus yung kanyang mga bakas ng kahirapan niya sa kanyang mga kamay at sa kanyang tagiliran. Kaya yung tinatanong ng kapatid natin kung mayroon tayong mga mark pa, no? Siguro yung mga mark ng ating paglilingkod sa Panginoon, yung paghihirap natin. Kung tayo man ay sabihin natin na tayo ay nasaktan o sabihin natin tayo ay nasugatan, yung peklat noon, yung pilat noon, ay yun ay tanda ng pilat ng tunay na paglilingkod sa Panginoon. No? Mababasa natin yun doon sa John chapter 20, kung di ako nagkakamali. At pinakita ng Panginoon. Pero ang maganda ay yung glorified body, una, hindi na siya mamamatay, hindi na siya magkakasakit. At ayon sa mga maraming nagtuturo din regarding sa glorified body, ito yung kung ikaw ay matanda na nung ma-rapture ka, maaaring doon sa langit ay yung kasiyahan pa rin at kalakasan ng iyong katawan ay naroroon. No? At ako'y naniniwala sa ganon. Although sinasabi nga nung iba naman, although walang mga biblical basis, no? Na nandun ka sa prime age mo. Parang kung matanda kang na rapture, parang bata ka, no? Pero kasi doon sa Mount of Transfiguration, na-recognize sila Moises doon, no? Sila Elias. Maaring nandun yung itsura nila noong sila'y kuhanin ng Panginoon o nung sila'y pumanaw. Pero ang importante, wala doon sa figura, sa itsura. Nandoon sa, kahit na nandun ka sa katandaan, ako'y naniniwala na nandoon yung kalakasan. Kasi yun ay biyaya ng Panginoon. At although maraming mystery pa rin hanggang ngayon ang tungkol sa bagay na yan. Pero mga iilan lang yun. Pero ang sigurado, babaguhin tayo para hindi na tayo nagkakasala, hindi na tayo nagkakasakit, wala nang kalungkutan. Sabi nga, yung katawang panlangit, at ito'y katulad ng katawan ng ating Panginoon. At nag-base lang tayo dito sa John chapter 20 nung ipakita ng Panginoon. Yun yung resurrected body niya. Sabi niya, tingnan mo. Kaya sabi nung makita ni Tomas, sabi niya, Diyos ko, Panginoon ko, Diyos ko. At nakita niya talaga na ang ating Panginoon ay nabuhay na maguli. Kaya mga ilang mga talata yon na maaari nating pagbasihan kung ano yung glorified body. Although ito ay
marami pang surprise siguro pagdating ng araw. Kaya medyo iniisip ko yung salitang mystery. Marahil ay kung malalaman na natin lahat dito, wala nang kumbaga ay excitement. Parang alam na natin. Kaya ako naniniwala ako doon sa langit, maraming surprise. Nakahanga-hanga. Sabi nga na hindi kayang harukin ng ating mga kaisipan. Kaya siguro ang mahalaga rito, una, makatiyak ka na kasama ka sa rapture. Makatiyak ka na mararanasan mo ang bagay na ito. Yun ang matibay na katotohanan na dapat natin na unawain. No? Baka mamaya ay dami tayong alam tungkol sa langit hindi ka naman pala makakapunta sa langit. Yun siguro ang importante, yung tiyakin. At malinaw na yun lamang mga sumampalataya. Yung mga na kay Kristo. Actually, yung salitang na kay Kristo, yun yung church. Kaya dun sa participant, maliwanag na ang mga mararapture ay yung lamang mga church from Pentecost hanggang sa tinatawag na rapture of the church. Kaya yung sa tuwing tinuturo ko yung rapture ay lagi kong nilalagyan pamagat yan the rapture of the church. Yun lang siguro. Baka yung ibang mga kapatid, meron silang gustong isagot doon sa tanong ng kapatid natin kung anong katawan at meron ka bang peklat pa o bagay na pero 100% siguro yung pagkakakilanlan natin ay makikita tayo roon kung ano yung itsura natin, no? Hindi yung parang mag-iiba yung itsura mo. Hindi ka makilala ng mga kapamilya mo. Yun lang po siguro. Thank you po. Baka may mga tanong pa po sa mga kapatid, bagamat ay oras na po. Last call po tayo. Marahil kung wala pa pong mga katanungan, ako lang po may mga clarification lang po, Brother Wilson. Katulad po nung ating pong napag-aralan po kanina na sabay po na aagawin po ang lahat po ng mga nangatitira pa at mga nangatulog na po. Doon po sa verse 16 po na sabi po dito sa sabi po, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Bali, ayun po ba yung katawan po muna nila, yung mabubuhay, tapos kapag ka nabuhay na po yung katawan po, ay yun pong sabay-sabay po na aagawin na po yung mga natitira pa at saka yung mga natulog na nabuhay yung katawan po nila. Naka-mute po yung mic niyo po, Brother Wilson. Siguro buksan natin yung 1 Corinthians 15. Maliwanag doon kasi yung regarding doon sa kasi same event ito yung tinutukoy niya rito sa 1 Corinthians 15. Siguro tingnan natin sa 51, simulan natin sa 51. Sabi rito, siguro basahin na natin yung verse 50. Sinasabi ko nga ito, mga kapatid, na ang laman at dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos, ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. Maliwanag ito na hindi itong katawan natin ang makakapasok doon sa langit. Verse 51, narito sinasaysay ko sa inyo ang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog. Ibig sabihin, kung darating ngayon nga naman ang Panginoon, hindi na tayo mamamatay. Ngunit tayong lahat ay babaguhin. Kailan yung moment na ito? Yung babaguhin tayo, napakaliwanag dito sa verse 52. Ito yung rapture sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak,
sapagkat tutunog ang pakakak, at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan. Kaya hindi sila mabubuhay uli doon sa katawan nila na saka palang babaguhin, hindi. At the moment na sila ay sa rapture, at the moment na yung mga patay ay mabubuhay muli, sila ay mabubuhay na doon sa kanilang glorified body. Maliwanag dito yan eh. Sabi niya, mga bubuhay na maguli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. No? Tinutukoy niya yung mga buhay, sila rin ay bibigyan ng glorified body. Pagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan. At itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Kaya maliwanag ito, Brother Norman, na at the moment ng rapture, yung pag-resurrect ng kanilang body is glorified na. Glorified na. No? Hindi yung dati pang katawan nila tapos saka pa lang babaguhin. No? Maliwanag yun dito sa 1 Corinthians 15. Maraming salamat po, Brother Wilson, po sa kalinawan po. Last call po mga kapatid, bago po tayo magwakas sa isang panalangin. Kami mga pahabol din po mga katanungan. Siguro marahil ang ating pong silence, nawa ay naging malinaw po ang ating pong naging pag-aaral po sa gabi pong ito. At tayo po ngayon ay magwawakas sa isang panalangin. Kausapin po natin si Brother Jan na pagwakasan po tayo sa panalangin. Sige po mga kapatid, magandang gabi po. Tayo po ay manalangin. Manaming Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat. Muli po kami po yung nagpapasalamat po, Ama, sa mabiyayang gabi na pinagkaloob niyo po sa bawat isa po sa amin. Sa muli po namin pagpapatuloy ng aming pong pag-aaral sa book ng Thessalonians. At muli ngayon sa gabi po na ito, amin pong napag-aralan ang isa pong hiwaga na na-reveal po sa bawat isa po sa amin. Ang muli pong pagbalik ng aming pong Panginoong Hesus na nagbigay po patuloy ng assurance po sa aming pong mga kaligtasan dahil ito po ay nakapatungkol sa kamatayan ng aming Panginoon at maging ang kanya pong muling pagbabalik, nagbibigay din po ng pag-asa po sa amin. Salamat po sa pag-aaral po na ito. Nawa ang bagay po na ito sa amin pong mga mananampalataya ang patuloy po na magbigay po ng kagalakan sa amin pong paglilingkod dahil amin pong muli makikita ang amin pong tagapagligtas sa darating po na araw po ng muli po niyang pagbabalik. Maging kami man po ay buhay o maging sa mga nauna pong mga nangatutulog, salamat po sa pag-asa po na ito. Muli, amin pong dalangin ang lahat po ng mga nakapakinig, maging pagpapala po ito sa lahat pa po ng mga makakapanood. Ang banal na Espiritu ang patuloy pong magbigay ng katalinuhan sa makakapakinig. Salamat sa inyo pong anak na ginamit na naghanda po at nagturo po sa gabi po na ito. Pagpalain niyo po siya at maging po ang buong pamilya ng aming pong kapatid. At sa lahat po, sa gabi po na ito, patuloy ang inaasahan po namin na pag-iingat at maging po sa lahat po ng mga kapatiran, lalo na po sa panahon po na meron po kami. Muli po, salamat po at ang lahat po ng ito amay aming pong dinadalangin sa matamis na pangalan lamang po na ipong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen. Good evening po. Thank you po mga kapatid. God bless po. Good evening and God bless po sa bawat isa po sa atin. Good evening po. God bless din po. Good evening. God bless. God bless po. God bless po.